Ang kwentong babasahin ko sa iyo ngayon, anak, ay ang kwento ng isang batang gamo-gamo. Isang gabi, ang batang gamo-gamo at ang kanyang ina ay magkasamang naglalaro. Binalaan ng inang gamo-gamo ang kanyang anak na huwag lumapit sa ningas ng lampara sapagkat ito ay mapanganib. Ngunit ang anak na gamo-gamo ay hindi nakinig at biglang lumapit sa ningas ng kandila. Mag-ingat ka, anak, hindi ka na muling makakalipat sapagkat ang pakpak mo ay nasunog. Maaari ka pang mamatay, sabi ng inang gamo-gamo. Sumagot naman ng batang gamo-gamo, hindi ako natatakot. At patuloy na naglalaro malapit sa kandila. Nagulat na lang ang inang gamo-gamo nang makita niyang nahagip ng apoy ang kanyang anak na naging dahilan upang siya ay mamatay. Ang La Liga Filipina ay mananatiling pangarap. Itinuturing na isang samahan na kumakalaban sa Espanya. Nagtanim ng mga pangwasak na falsetos ang ilang ahente ng pilot sa aking maleta. Dr. Rizal, nakita yan sa iyong maleta. Hindi ko pa alam kung paano napunta ang mga bagay ito sa akin. Marahil may nagplano o may naglagay ito sa aking maleta. Kung ganun, kanino yung una at banig nasa iyong maleta? Ni Lucia. Kay Lucia? Kay Lucia na iyong kapatid? Dr. Rizal, ituring mo na yung sariling arestado. Sandali naman po. Hindi ko alam kung paano napunta ang mga bagay niya sa akin. Wala akong kasalanan, Gobernador General. Hindi ko alam kung sino naglagay nito sa aking maleta. Pakinggan niyo po ako. Gwardiya! Sandali lang! Gusto ko makausap ang kriminal na ito. Tignan mo nga naman. Nahuli din ang dugwin. Ganun talaga ang kapalaran ng mga Indyong lumalabas tangan sa anak ng Diyos. Kung anong ko lang may kagawin lahat ng ito. Oh, nagbibintang ka pa ng isang alagad ng simbahan? Mararapat lamang na ikaw ay ikulong sa kalaboso. Mabubulok ka sa kalaboso katulad ng iyong ina. Huwag mong itama ang aking ina! Sobrang kalapastangan ginawa niyo sa aking pamilya! Wala kang karapatang pasakitin ang aking pamilya! At ipatapon na kayong mga kamag-anak! Sandali lang! Sandali lang! Dahil dito, kakabalik ko pa lang ay agad akong pinatakip at pinatapon sa malayong pulo. Sa dapitan, sa pagitan ng mga bundok ay kapiling ko ang dagat. Ano mo isang napakalawak na tinta para sa isang manunuglat na wala nang maisulat. Palibhasa, ang layunin ng isang makata tulad ng alon, lumalapit, lumalayo, kailan may di makaangkin. Mga kapatid, sukdulan na ang kalupitan ng mga dayuhang Kastila. Hinug na ang panahon upang tayong lahat ay magkaisa. Kailangan na nating tapatan ng himagsikan ang walang hustisya sa ating bayan. Kung hindi tayo lalaban ngayon, ay kailan pa? Ituloy ang himagsikan! Tama! Mientras no está viva, no puedo haber en estas islas. Rizal, está exiliado en Dapitan. Está demasiados lejos para causar algún daño. El instigo esta revolución, esto deber eliminario. No me digas cómo hacer mi trabajo. Bueno, entonces será mejor hacer tu trabajo o largarte de aquí. Dr. Rizal, disculpa mi visita repentina. Atiende, Gobernador General. Las pensiones españolas de edad. Pero, Pedro, kami may amus mo. Es cierto, no tomas a nadie. Entonces tienes muchos enemigos. Isa akong tumologo. Gusto ko lang makakita ng malinaw aking mga kababayan. Kailangan bang isulat ang lahat ng nakikita? Kung hindi, General, anong pinagkaiba natin sa mga hayop? Ganun ba katalas ang dila ng iyong mga nobela? Nabasa niyo na ba ang aking mga nobela? Hindi pa. Pero sabi nila, baka hindi daw ako makatulog. Kamusta ka naman dito? May pinagkaiba ba dito sa lapitan, General Blanco? Mas masikip nga lang dito na wala ang mga katanawin, mga karagatan at kabundukan. Lucius. Pinaniwala niyo kung pinayagan niyo ako pumunta sa Cuba para magsilbing doktor doon. Yun pala ipapahuli niyo lamang ako at ipapakulong muli. Basta kayong hipokrito! Naipit ako sa bilis ng mga pangyayari. Bigla na lang sumabog ang lahat.
Ilan may hindi ko pinahintulutang gamitin ang aking pangalan sa ganyang paraan. Ang aking maisinulat, ang aking pagpapalaga sa kapayapaan, nawawalan sa isay dahil lang sa ilang mga Pilipinong hindi makapaghintay sa tamang panahon. Bakit hindi kayo magpalabas sa manifesto para pagbulaanan ng lahat? Mga kababayan, ang magsikan ay sumiklab sa kabila ng aking pagtutol. Ang pakikitigma sa panahon ng kasalukuyan ay hindi nakakatulong sa atin. Ito ay masahol pa sa pagpapatiwakal. Buenas tardes, Senyor Rizal. Buenas tardes, Senyor Tabiel. Nagdala ako ng wine, halika tayo uminom. Ngunit hindi ako minom. Para lamang itong lambanog na aking paborito. Sige. Merry Christmas, Mr. Rizal. Merry Christmas, Mr. Tabiel. Para sa Rizal, Sandali lang, Mr. Tabiel. eto po, nakahingi po ako ng 2 ham sa gwardiya. Pasensya na po kayo. Maligayang Pasko po. Maraming salamat. Uwi ka ba sa pamilya mo ngayon? Wala po akong pamilya. Abay, kung gano'n, isalong mo kami. Hindi po pwede, may gagawin pa po ako. Sige po, maligayang Pasko po. Maraming salamat at maligayang Pasko po sa'yo. This court case is of supreme importance. It will show us the origin of the rebellion that drenches with blood the soul of the Philippines, natives of this country, to whom Spain has given their culture and civilization, transforming them into a prosperous nation of the Orient have forgotten their obligation as Spanish subjects by investigating a rebellion against the mother country. Dr. Rizal, through the publication of his works Noli Me Tangere, Annotations to the History of the Philippines by Morga and El Filibusterismo, and through an endless series of pamphlets, manifesto of all sorts of attacking religion, the priors and the Spanish government impresses upon the people of the Philippines the idea of expelling the religious orders, order to secure the independence of this colony. This office should not hesitate to qualify Rizal as the rebellion. He pretends to be the savior of the Filipinos. He must suffer the penalty imposed by the penal code. As the consequences, the crime of rebellion must be punished with death. Rizal's ideas and theories about the regime as to how the Philippines should be governed and the right and liberties which in his judgment ought to be granted to them may possibly be inopportune and its sound policy to suppress them. But it doesn't follow that these theories are the determining cause of the uprising. This for any reason Rizal affirms, and there is no evidence to the contrary that since 1892, while he was in exile in the Pitan for 4 years, he has refrained from writing and discussing any subject remotely connected to politics. During his encounter with Don Pio Valenzuela in June this year while he was in exile, no charge can be made against him. Rather, this incident is altogether in Rizal's favor. Titulong medikal ang kailangan ko, Dr. Rizal. Ang totoo ay ipinadala ko dito ng Supremo. Supremo? Si kasamang Andres Bonifacio, gusto niyang sumama kayo sa malakihang pag-aalsa na magaganap sa iba't ibang panig ng bansa. Kayo at inyong mga sinulat ang nagbigay lakas sa himagsikan, Dr. Rizal. Kayo ang nagsilbing gatong sa mga namamatay na sana'y apoy ng aming pakikipagtunggali. Hindi tayo handa. Anong magagawa ng inyong mga gulok sa mga baril at kanyon ng Kastila? Kung dadanak naman ang mga dugo, tiyakin muna nating may laban tayo. Kailan tayo magiging handa? Pagpatay na kayo? Ipagpaumanhin ninyo, Dr. Rizal, pero kailangan namin kayo. Sumama na kayo. Maaari namin kayong itakas dito. Nakapagbitiw na ako ng salita na hindi ako tatakas. Dr. Rizal! Dr. Valenzuela, hindi ako sasali sa revolusyon.
Rizal is not guilty because he in ver gave his consent and the rival did not need it. Thus, the sentence and penalties demanded by the prosecution cannot be imposed. This tribunal condemns Dr. Rosario Rizal Mercado E. Alonso with a penalty of death, so decreed and ordered by the Ordinary Court Martial of the Post, as witnessed by the President and members of the tribunal. Ngayon lang kitang narinig. Mahusay ka pala. Hindi makatarungan ang nangyari. Minadali nila ang paglilitis, niloko nila tayo, ginamit lang nila tayo. Bakit ba ikaw itong galit na galit? Di ako itong mamamatay. Ayoko na, magbibito na ako sa tungkulin ko sa gobyerno. Uuwi na ako ng Spanya, hiyang-hiya na ako sa'yo. Bakit? Dahil isa akong Kastila. Hindi ka Kastila. Parehas lang tayo. Nanang! Nanang! Nanang, pagkamatay ko po, hilingin niyo agad ang aking katawan, baka kung saan-saan lamang nila ako itapon. Baan niyo ang aking katawan, lagyan niyo ng isang bato, cross at kapanganakan, pangalan at kamatayan ko, Nanang. Yun lamang po. Nanang! Regalo ito sa akin ng mga tabera. Hihingin ko sa mga opisyal, pagkamatay ko na ipadala ito sa inyo. There is something inside. Di ba siya yung narinig ng bomba? Yung dalawang batang nagmaka sa dito. Handa na ako, Tabiel. Huwag kang matakot, nandito lang ako. Pero bakit naman ito? Baka nagmaka din. Kala siguro nila tatakas ako. Saan ako pupunta? Sa dapitan? Mi patria idolatrada, dolor de mis dolores. Querida Filipina, oye el póster a Dios. Ejete todo, mis padres, mis amores. Voy donde no hay esclavos, verdugos ni opresores, donde la no mata, donde el que reina es Dios. Ultimo pabor! Let me face the fire squad! Posible! Then at least, spare my head. In the name of the King of Spain, anyone who raises his voice in favor of the criminal will also be executed. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumat sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos bukod kang pinagpala sa babae lahat at pinagpala naman Ready! Santa Maria, Go! Ina ng Diyos, ipanalangin Aim! kung kami mamamatay. Amen. Ang bagay Fire! Cos tomato mess. Sa pag-asang